Magandang araw mga kababayan. Dito tayo sa YouTube channel TV Live tayo, no? Dito magre-react lang tayo dito. Mayroon akong iparating sa inyo na katotohanan talaga mga kababayan, masasabi natin na di tayo fake news, no? Hindi tayo magbigay ng fake news kundi katotohanan, no? Nakikita ko sa dalawang mata ang kalsada sinisira. Ang ganda-gandang kalsada mga kababayan dito, yan, gi-jackhammer na. Narinig mo nyo ang pagja-jackhammer, no? Narinig nyo? Ngayon, para nga may iba to ni BBM sa administrasyon ni Tatay Digong, nga sasabihin nila nga walang nagawa sa administrasyon ni Tatay Digong, no? Yun ang katotohanan. Hindi tayo magbato ng fake news mga kababayan, no? So ngayon mga kababayan, dito tayo nakikita natin, kitang-kita natin. Nandoon sa unahan nag-check camera. So ngayon mga kababayan, dito naman tayo ulit sa ibang pag-uusapan natin mga kababayan. Shout out pala sa ating mga sa lahat ng mga nanood sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong mga kababayan. Dito tayo sasabihin naman ni BBM kung ano-ano naman ipinagbabato nila ni BBM tungkol sa nagagawa nila, no? Wala naman. Nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan, no? Masasabi ko lang dito mga kababayan, sa katotohanan ay wasak na ang administrasyon ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, si Palaka. Wasak na, no? Wasak na. Bakit nasasabi kong wasak na? Wasak na kasi kung ano-ano ang binabato ni Bongbong Marcos, no? Bakit dito na nasa tinatawag ng Pogo, no? May kinalalaman daw si Duterte sa Pogo. Bakit napunta naman sa Pogo? Wala kung ano. Kaya nga sabi ko, wasak na wasak yung administrasyon, no? Yung nagrarally nga sila, walang pumapalakpak. Yung pagrally nila ni Bongbong Marcos, walang pumalakpak mga kababayan. Walang pumalakpak, At saka nanghina na ang administrasyon. Halata kababayan, nga nanghihina na ang administrasyon. Alam naman natin mga kababayan, palusot na lang nila para mayroong ibabato nila kay Duterte, kay Sara Duterte, sa SMNI, no? Dito hindi tayo magagawa-gawa ng fake news, hindi tayo bayaran, hindi tayo bayaran mga kaibigan, mga kababayan. Ang masasabi natin dito, dito naman tayo sa Bicam, no? Magtatanong tayo dito kung nasana ang pera ng taong bayan. Nasaan na ang pera ng Bicam? Nasaan ang pera ng PhilHealth? Nasaan ang pera ng AX? Diba? Wala silang ikapakita na papilis at saka
natatakot na rin yung mga senador nila kasi sa eleksyon hindi naman talaga makabalik mga kababayan, no? Yung nakapirma sa BICAM, sa AX, no? Lalo na yung ano, yung pagpirma doon sa impeachment ni Sara, no? Nung ginagawa nilang impeachment kay Sara Duterte. Takot na yung mga ano, mga administrasyon ni Bongbong. Talaga namang hindi makabalik yan. Nako. Titigil ako pag-vlog sa YouTube kung makabalik yan sila. Oh. Kaya naghahanap na sila ng butas. Kay naghahanap sila ng butas nga parang may masasabi lang nila. Pero sa katotohanan mga kababayan, wala na. Wasak na ang nila, administrasyon nila ni Bongbong. Wasak na ang ilang mga pinagsasabi. Walang katotohanan. Sila pa nga naninira kay Duterte, kay Sara Duterte, di ba? Sila na sila ng impeachment, naghain silang impeachment, minadali nila. Pero walang katotohanan. Sila pa ang kinasuhan. Sa katotohanan lang, sila ang kinakasuhan, no? Sila ang kinakasuhan. So ngayon, saan naman yan? Naniwala ba kayo mga kababayan na sila ay malakas si Bongbong Marcos? Wala na. Wala nang lakas sila. Kung maglalakad sila si Bongbong Marcos, parang parang lasing ba? Hindi nalalaman kung anong iisipin nila, kung hindi nalalaman kung anong ibabato nila, di ba? Nagpapalapit ng palapit na ang eleksyon ng mga senador. Wala na. Isipin mo. Yan ang tandaan natin mga kababayan, na madaling salita, wala na sila sa hulog. Kung ano-ano na lang binabato nila. Si Duterte kinasuhan na ni yung general si yung nag-lead sa KOJC. Di ko na lang pangalanan, kung sino nag-lead. Alam naman natin kung sino nag-lead dyan sa KOJC. Kinasuhan nila si Duterte. Sige nga, ngayon pag wala kayo sa pwesto, anong mangyayari sa inyo? Hindi pa kayo naka-retire. Di kayo maka-retire. Hindi kayo makatanggap ng pensyon nyo. Kasi kinalaban nyo ang administrasyon ng Duterte. Yun na. Hindi tayo magbigay ng fake news mga kababayan. Hindi sa katotohanan. Hindi tayo naninira o hindi nagsunod lang tayo sa mga ginawa nilang kabulastugan. Bulastugan niya nila tapos itigil nila ang mga sa YouTube kung sino ang may-ari ng YouTube. Yun ang masakit dyan mga kababayan. So yan, subaybayan natin ang kapaligiran muli sa sunod ng mga araw. So hanggang dito lang tayo. Shout out sa lahat, sa lahat ng followers, views. Magandang hapon sa ating sa lahat na nanood sa ating views sa ating YouTube channel. So ito mga kababayan, tandaan natin, wala na silang ibabato. Kung wala na ibabato nila ni Bibi, naghahanap yan na ibabato. Sabihin, may ako ang magtanong, may kaso ba si Torre? Ako na lang sasagot mga kababayan, may kaso si Torre doon sa KOJC. Lalo na din kay Tatay Digong, nga kinasuhan si Tatay Digong.
mas lalo na magtago ka na lang, General, General Torre, magtago ka na. Magtago ka na sa saya ng lula mo. Oh, magtago ng saya ng asawa mo. General ka, wala ka pa mang say-say pala isang utusan ka lang din, no? Utusan ka ni BBM, no? Ibig sabihin na bago ka lang na-promote, bago kang pinopromote ni Bongbong Marcos kasi hindi ka mga nagsorry sa mga taga KOJC. Ang taga KOJC mas lalo ninyong pinalakas, pinasikat. Sila Tatay Digong lalong pinasikat nyo. Pagdating sa panahon mga kababayan, iikot ang gulong, kayo wala na sa pwesto. Akala nyo manatili kayo sa kapangyarihan? Hindi. Ako mismo ang nagsabi, hindi kayo manatili sa pwesto nyo. Hanggang dito lang tayo mga kababayan. Maraming salamat.